Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. So mga kapatid, magandang araw po. Bago lang tayo nakauwi, galing pa tayo sa kabundukan at bumibisita tayo sa Kanhayupon Dimyao. Second to the last po, yung kumpisalan ng bayan. Bukas pala may kumpisalan ng bayan tayo dito sa atin ng parokya. Dito sa Valencia, Bohol, no? Sa Santo Niño Parish, no? Alauna hanggang alas 5, and then alas 6 hanggang matapos, no? So, sa mga parokyano natin, so sana maaga kayong kumain para bukas, dahil dito na yung kumpisala ng bayan dito sa ating parokya po. At yan po ang schedule natin bukas, pero pupunta pa tayo sa office natin dahil yan ang ating normal na gawain. So 3 lang po yung ine-exercise natin. Yung pang-apat, yung pang-apat ay ito yung isi-share ko sa inyo, healing moment po. Na-amaze po ako sa testimonial niya. No? Isang babae from Cebu, pero yung mga kasama nila ay from London. No? Siya yung nagpauwi sa kanyang mga relative from London. No? At itong babaeng ito ay may karamdaman po. Bakit hindi ko makita yung mga comment ninyo, mga kapatid? Anong nangyari sa natin ngayon sa ating Facebook? Hindi ko na makita yung mga comment ninyo. At sana po kapayapaan, pag-ibig ni Kristo ang laging maghahari sa ating isipan at sa ating puso. Hindi yung puot na galing sa demonyo. Dahil kung puro lang puot, puro lang negatibo yung ini-inject sa ating isipan, hindi ka productive po. Alkansi po tayo. Kundi kapayapaan at kagandahan sa ating isipan at kalooban ang lagi nating ilagay sa ating isipan. At magaan po araw-araw po. At ipag-pray natin ang ating bayan, ang ating simbahan din. Okay? So, tinignan ko muna yung mga comments ninyo bago ako mag-share sa healing moment kanina pa po. Healing moment na na-amaze nga ako sa sharing niya. No? Okay, meron bang nagko-comment sa atin? Okay, meron dito. Okay, si Sister Scriber Crystal nagpadala ng 500 stars. Salamat po, Sister Scriber. Yan, lagi nangunguna. Si Richard Moreno. Si Lia Bagahansul Tapales. Maayong gabi, Father Darwin. Si Bernavi Fadelia. Grabe ka, idol. Ludi Balada. Salamat, kapatid. At let's pray one another. No? At si Winnie Franco. Good evening, Father. Si Miramar Quaton Pardales. Highlights. Si Bernarda Ibarzabal. God bless, Father Darwin. At si Nelly Ko Joy Onip. Nanood sa atin. Good evening, Father. Si Jaidi Leona Escobido. Si Lia Bagahansul Tapales. Nanood sa atin.
At salamat sa Diyos. At bukas magdadayo pa tayo. Marami akong schedule. Kanina pumunta pa tayo sa office dahil piniprepare natin dahil after Holy Week po ay magsagawa tayo ng groundbreaking sa Lila po. Pasalamat tayo ni Bishop Abet. Officially na po na pirmahan na po ni Bishop Abet yung lote. Officially donated na po ang lote sa Lila po. So, magandang sinyalis na po yan. At laging ipagdasal nyo po ang team natin. Kailangan natin ng dasal, dubling sakripisyo, at dubling pagmamahal sa bawat taon na bumibisita sa atin. So lahat naman mga taong bumibisita sa atin, naibigay natin yung Kristo sa pamamagitan ng kanyang sakramento. Okay? Sino pa ang nagko-comment? Hindi ko na mabasa yung mga comment ninyo. Okay. Si Michelle Nadal, no? Watching from Cebu. Si Ate Jolivine Yos, nanood sa atin. Si Jumelin Giling Osqueza. Si Marimar Quaton Pardales. Good evening, Father. Watching from Qatar, OFW. Si Zil Avid, no? Mayong gabi, Father, watching from Agdao, Davao City. Si MGN Mituda, nasa Masbate. Si Charity Mag-Usara, nanood sa atin. So, itong isi-share ko sa inyo is hinay among PLDT, Padre. O imuhang linya po, tingali des convent. So, okay naman. Parang okay naman yung line natin ngayon. So, yun ang reklamo po sa PLDT ngayon, sa linya sa PLDT, baka may nasira po. So, ito yung isi-share ko sa inyo, mga kapatid. Itong babaeng ito, kanina po, mga more or less 50 years old, at dito po sa kanyang banda sa shoulder niya, ay mabigat po. Iniindang na yung itong karamdaman na ito ay dalang-dala na niya for 20 years. Marami ng mga doktor na espesyalista na kanyang nilapitan, mga kapatid, at walang improvement po. At meron po silang mga pinupuntahan ng mga faith healers, sinusuportaan ng mga faith healers. Very Catholic po yung practice at nagsagawa din sila ng healing, no? At yung healing natin is the sacrament, di ba? Yung prayer ng simbahan, yung sacramentals ng simbahan. Hindi tayo gumawa ng sariling atin po. At lahat namang pari po ay makapagbigay ng mga sacramental sa lahat ng mga kapatid natin. At ang nangyari, mga kapatid, ito yung nangyari sa kanya, mga kapatid. Ninagyan ko ng holy and exorcise oil. Ini-exorcise ko, short form lang na exorcism. At na-amaze po siya. Dahil completely nawala po yung lahat ng iniindang for 20 years. Wow! Grabe, no? Very inspiring, mga kapatid. Maka-inspire sa ating lahat. Tuwang-tuwa po siya dahil after na prayan ko sila, nag-anointing ako sa kanila, and then picture-picture, and after picture-picture, for lumipas ang ilang oras, nagtanong na naman ako sa kanya, baka bumalik. Father, wala na po. 20 years po ako nag-suffer nun. Yung mga anak ko ay batang-bata pa po. Pero ngayon, nawala po. Dahil yung mga karamdaman, take note ha, yung mga karamdaman na hindi natural, mga kapatid, ay hindi yun kayang gamutin ng isang doktor. Example, demonic oppression, demonic obsession. Hindi po kaya ng doktor yun. Kung natural na karamdaman, kayang-kaya po ng doktor yan. Pero kung hindi natural, mga kapatid, kahit sino pang doktor, doktor sa Amerika, hindi kaya niya yan.
ng live, no? Naputol, no? Bumalik naman. So, ang ginagamit natin ngayon ay hindi na po internet. Ang ginagamit natin ngayon, yung data na po. Okay. Naputol saglit. Okay. So, yun po, mga kapatid. Ang ganda. No? Gamitin nyo po yung prayer ng simbahan. Tinuturo namin yan sa team natin. Dahil marami pong hinaharas ng mga sakit galing sa ating kaaway. At i-renounce po buong puso yung mga paglapit ninyo sa mga grupo na nagsagawa ng healing without promoting the sacrament po. Kaya nga, kung pupunta ako sa inyo, nagsagawa ba ako ng healing? Wala po. Hindi ako magtutalk lang ako because evangelization, pagsabi sa inyo sa katotohanan, sa aral ng simbahan, it is already a healing. The beginning of healing po is catechism. Pangalawa, hindi po yan nagbabatay sa vision natin. Dahil marami sa atin nagbabatay sa vision natin. Yung isang grupo may vision din. Yung pareho lang silang grupo may vision din. It lead them to contradiction. Para hindi tayo mag-contradictory, let us promote the truth of the faith. Sa catechism ng Catholic Church, no? At nung ni-renounce nila mga kapatid, so, gaan yung, shoulder niya. Na, yun lang sa muna. Then, mamaya, may isi-share ako. Kalipas ang ilang minuto, babalik po tayo. Okay? Meron akong isi-share sa inyo. Exorcism, ngayon is healing moment po. Dahil sa sacraments, dahil sa sacramentals po. Pasalamat lang ako sa mga star sinners natin. Salamat po, Scriber Crystal. Wow, 1,000 stars. Salamat po. Si Rosalyn Cortez. Bago ito 100 stars. Si Matthew Timothy Havana. Bago din ito. Salamat po. Si Fee Padirung Frulik. Hindi ito bago. Si Matthew Timothy Havana, additional 100 stars. Bago ito. So, additional na naman. 300 stars na yung pinadala niya. No? Bago ito, si Cars MPT, bago din. Dala ng 50 stars. Salamat po. Si Sheila Love, lagi ito. No? Salamat kapatid Padala ng 500 stars. Si Rosalyn Cortez, bago din ito. Padala ng 100 stars. Babalik ako for exorcism moment po. May isi-share po ako sa inyo na maganda din. Na pangatlo na po nating ine-exorcise siya, lalaki. Isi-share ko sa inyo yung magandang istorya. Mamaya po, ilang minuto ang makalipas. God bless. Fight Maria, tatak safety with a humble heart. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be the name, the kingdom come. Your will be done on earth, as it is in heaven. Give us this day your daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. God bless. Mga kapatid, magandang araw po. Kumusta po kayo? At sana po ang pag-ibig at ang kapayapaan ni Kristo ay maghahari sa ating puso. Quick live lang po tayo. Nandito na po tayo sa office natin. At pumupunta tayo, dumadalaw tayo sa Lila. Salamat tayo sa Morales family dahil na donate na po nila officially at napirmahan na po sa ating mahal na obispo. Sa mahal na obispo ang lupa po. At mambisita po tayo doon at nagsagawa na tayo ng right of way, no? So, ang ganda, no? Ito na po yung right of way natin, no? Ayan, no? So, pasalamat tayo. At mag-groundbreaking po tayo with Bishop Abed.
this coming after Holy Week po, no? After Holy Week po. At laging isalin nyo sa dasal, ha, na matuloy na po yan. Dahil nung una ay hindi natuloy. So ito yung isi-share ko sa inyo mga kapatid, no? Hindi naman tao yung kalaban natin. Ay, yung demonyo talaga. Gustong itigil yung ministry ni Kristo, no? At dasal lang tayo ng dasal mga kapatid. At walang makapigil sa plano ng Diyos kung tayo magkaisa sa pagdasal. Okay? Ito yung isi-share ko sa inyo ngayon. Ito po ay aklat ni Father Amart. Sabi ni, may tanong, Jesus commands the apostles to preach the gospel, to cure the ill, to expel demons. Is today's church responding in practice to Jesus' instructions? No? So sa panahon ni Kristo, binigyan niya ng authority ang mga apostol to preach, to heal, to expel demons. Ang tanong, ang simbahan ba sa ngayon gumawa ba sa ginagawa ni Kristo? Sumusunod ba sa instruction ni Kristo? Ito yung sagot ni Father Amart. No, the church is not responding to Jesus' instructions. So, posible, no, ito na ang dahilan. Dumami yung protestante, dumami na yung nawala sa simbahan. No. The church is not responding to Jesus' instructions. Ito po yung sagot. Hindi po ito sagot ko, ha. Sagot po ito ni Father Amart. But I am also aware that times are changing. Aware naman ako. Pero definitely, ang sinagot niya, no. The church is not responding to Jesus' instruction. For example, in the beginning, there was a true need for miracles. First, Jesus needed them to make people understand who He was. Bakit nagsagawa si Kristo ng mga milagro? Para malalaman nila, maunawaan nila na siya po ay hindi ordinaryong tao. Malalaman natin yung identity niya. Malalaman natin yung totoong nature niya. No? Hindi siya katulad natin. If you don't believe my words, believe my deeds. John chapter 10 verses 37 to 38. When John the Baptist sent him a messenger, Jesus responded, "Tell him, the deaf hear, the dead are raised up." Matthew chapter 11 verses 4 to 5. He sent back deeds to make people understand who He was. Yung mga magandang ginagawa niya, preaching, healing, expelling demons, no? These are great signs of who Jesus is. And His first miracle at Cana ends with the word Jesus performed this first miracle so that His disciples would believe in Him. Bakit mayroong mga milagro nangyari? To increase our faith. John chapter 2 verse 11. Miracles serve to stir up faith. So yung mga milagro mga kapatid, makatulong sa atin na lalago pa yung ating pananampalataya. Because initially, there was a need for them. Now the times have changed. We have 2,000 years of Christianity, and there is an endless number of saints. So there is no longer a compelling need for miracles. Sabi ni Father Amart, no? Now the times have changed. So nabago na yung panahon. Marami na naging santo sa ating panahon. So hindi na kailangan natin ng mga milagro. Let's consider the Acts of the Apostles. There is Philip, who performs many miracles. Saint Paul also had his deeds. Today, in my view, these
need is substituted by faith. Today it is necessary to stir up faith, to believe through faith. Then no preacher will be able to say, if you do not believe in my words, believe what I do. Wala pong preacher ngayon nasasabi na kung hindi ka maniwala sa akin, tiwalaan, kung wala kang pananampalataya sa akin, sana may tiwala ka sa aking ginagawa. No preacher. If you do not believe in my words, believe what I do. No preacher. No, even those who are saints and really do perform miracles. No, maraming mga santo na wala na silang ginagawa na mga great miracles. In these changing times, we cannot fault the people of the church are no longer obeying the norms that Jesus gave them, sending out the apostles, precisely because the times in which we live are very different. Hindi na mo katulad ngayon, iba na yung panahon natin. So, dahil dito, hindi natin masisisi yung mga tao na no longer obeying the norms that Jesus gave when sending out the apostles. Anyhow, there have always been miracles and there always will be. Hindi mawala po yung milagro, mga kapatid. There is always will be. Each time a saint is nominated. Alam nyo ba? Before ma-nominated yung isang santo, there are miracles for the beatification and the canonization. So may milagro. Nomination pa, may milagro na. Sa beatification ng canonization, mayroon din. Think of Lourdes, of Fatima. There will always be miracles in the church, but not because they are within reach of all the priests or the preachers. Not for that. Why? Because one must rely on faith. I have never seen a miracle, but I believe. And you have never seen miracles, but you believe. I think that the Lord will never cease to provide miracles. I, however, have never seen any way. Certainly, I have seen the hand of God. I have seen it when I was exorcising. I have seen His power, but He did everything Himself, serving Himself by means of a good for nothing. Like me, He did it all Himself. So makita natin, mga kapatid, kailangan talaga natin ng milagro. So paano natin gagawa ito? When we follow the instructions of Jesus. The instructions of Jesus to His apostles, preach, no? So, kailangan natin ng preaching eh. Kaya nga ang simbahan ngayon, sabi ng simbahan ngayon, we need to re-evangelize ourselves. We need to sabi dito, re-evangelization. Ito yung kailangan natin ngayon eh. Dahil there is a need, a new evangelization. Ginagamit natin yung Facebook ngayon, no? A need of new evangelization and re-Christianizing Christians. Ito yung hamon natin, to re-evangelize and re-Christianizing Christians. Re-Christianizing Christians. May maraming nagpabautismo pero hindi naman nagsimba, hindi naman nagpre-pray. Yan ang problema natin ngayon. We need new evangelization and we need to re-Christianizing Christians. So kaya sa office natin, dito pina-follow natin yung instruction ng Panginoon. Una, na evangelization. So ngayon nagpatuloy pa yung evangelization. Pangalawa, healing through the sacraments and expelling demons, no? So sinisikap natin na masunod natin yung kaloob ni Kristo sa maliit na paraan at sa abot ng makakaya natin. Okay? So, quick live lang po ako ha. Salamat ako sa inyong laging pagsunod at bumbisita tayo sa future
permanent office natin sa Diocese of Tagbilaran po. At ang Diyos po ay natutuwa sa gawain ito. Salamat sa Diyos, damang-daman natin yung presensya niya sa ministry ito. Nabuhay na buhay siya, no? Sa presensya. Buhay na buhay talaga siya. So, pasalamat tayo. At yung mga kasamahan din natin, pinadala natin sa kabundukan para to educate the voters in this coming election po. Magsagawa tayo ng legal action after election po. So, kakasuhan natin yung bibili ng buto. So, sana po sa mga mahal ko na mga kandidato dito sa Valencia, huwag na kayong maggasto pa ng pera, no? Sana yung pag-ibig ang mananaig, no? Ang pag-ibig ang mananalo this coming election. Kung pag-ibig, ang ganda. Yan lang yung solusyon, hindi pera. Kung manalo ka sa pera, grabe yan. Hindi maganda ang inaharap sa ating lungsod kapag manalo ka dahil sa pera. Walang walang dangal. Ang kandidato na manalo sa pera, walang dangal po. No. Pero manalo dahil sa pag-ibig ng mga tao, yun po ang marangal. God bless. Hello mga kapatid, before tayo matulog, sana ay nagro-rosaryo na po kayo. Dahil yan po ang contemplation of the very life of Jesus. Ngayon ay Friday, Sorrowful Mystery, no? The first Sorrowful Mystery, Agony in the Garden. The second, Scourging at Pillar. The third is the Crowning of Thorns. The fourth is the Carrying of the Cross. The fifth is the Crucifixion and Death of our Lord Jesus Christ. Meron na tayong siniseries of exorcism, no, na Pillar 5. At itong after we continue to exercise him, tatlo na lang, no, ang natili. At galit na galit itong mga demonyong ito. But before that mga kapatid, quick live lang po tayo, no? Update lang tayo sa bagong pasyente natin from Cebu po. Nasakop ng isang okay. Oh, bumalik na. Asensya po mga kapatid. Bigla lang naputol. Anong nangyari sa ating internet ngayon? No. So, greetings muna tayo. Quick live lang po tayo. And quick update sa isa na ine-exercise ko. Apat yung ine-exercise ko kanina. Pero, ito yung isa yung ko sa inyo, i-share ko sa inyo. Yung lalaki na sakop sa isang kulto. At before that, nag-greet muna tayo sa mga malugod na taga-subaybay natin. Salamat sa Diyos, makita na yung mga comment niyo dito. Si Ruby Moradas nanood sa atin. Exorcism time muna tayo ngayon. So, si Ami Dakuba na Ilga, good evening Father, watching from Cebu City. God bless you. At si Joy Hansol Conyales sa Malay-Balay Bukid noon. Si Nin Libot nanood sa atin at si Jo Concepcion. So, hindi ko na mabasa yung ibang nagko-comment. Bakit hindi ko mabasa? Shout out from Margosa Tubig, Zamboanga del Sur. So, daming mga tao doon, no? Yung lugar ninyo ay meron nag-react din. Well, nagtutok ako, sinisigawan ako. No, ang daming tao, puno yung gym, ang daming tao talaga. Ito po ay palatandaan na uhaw na uhaw yung bayan ng Diyos sa katotohanan po. At salamat tayo ni Sister Gladys, ang nangunguna na star seeders natin. Hello, Padre. Pa-shoutout, musta naman ka, oy, mabuti at laging malusog sa awan ng Diyos at sa inyong dasal, laging puno ng pagmamahal at puno ng pag-ibig po. At puno ng sigla
bukas na naman, matutulog tayo ng maaga ngayon para may misa po ako bukas. And then, after that, exercise po. Wala na akong exercise. Exercise kami bukas. And then, after exercise, bibisita muna tayo sa office natin. Bibisitahin natin yung mga panday dahil nag-prepare tayo for groundbreaking with Bishop Abitoy after Holy Week po. Okay. So, ito yung isi-share ko sa inyo, mga kapatid. Ito yung isi-share ko sa inyo. Excited na ba kayo? Yung lalaki na nahirapan sa paglalakad for 6 years. 6 years po At marami na silang ninapitan ng doktor at galing para sila for how many years pala hindi pa sila nobya ng kanyang asawa. Hindi pa sila kasal. Single pa sila. Kasama sila dito sa isang grupo na very Catholic, mga kapatid. So, isi-share ko po ito sa inyo para hindi kayo kumpiyansa sa mga grupo na nagpakilalang deboto katoliko pero meron pang mga syncretism na ginagawa. Yung syncretism, hinahalo mo yung pagan practices or occult practices to our faith. Yun po ang syncretism. Ang nangyari, mga kapatid, natutuwa daw yung yung pari nila. Bakit natutuwa? Marami silang kinakatikais. Marami silang binalik sa simbahan. Nagsamba, nangumpisal. Pero, itong leader nila ay papasukan ng matandang babae. Ang pangalan ay Lynn. At meron siyang anak. At ang anak niya ay pangalang Vincent. So, hanggang nag-asawa sila. Noong una, single pa sila sa grupong ito. At sa pagpa-follow ng babae ito na very Catholic, very devoted Catholic. At na-amaze nga sila dahil, alam nyo ba, kapag papasok na si Lynn, at si Lynn ay isa palang engkanto. At ang anak niya ay si Vincent. At ang mangyari, yung instrumento na papasukan, mga kapatid, ay magmaminsahe. May prayer na ginagawa. Latin prayer. Ito yung pang-healing. Ito yung pang-deliverance. Pang-cast out ng mga masamang elemento. Masamang espiritu. Pero bago kayo makinig sa akin, mangumpisal muna kayo. Magrurosaryo muna kayo. Very Catholic, Pero ano ba yung hindi Catholic practice doon? Yung pagrurosaryo is a Catholic practice. Religious piety po yun. Yung pangumpisal is very Catholic. Yung pagsasamba is very Catholic. Pero yung papasukan ka na ng espiritu ng engkanto, hindi na po yun Catholic practice. It is animism, paganism, mga kapatid. At ang nangyari, mga kapatid, yung bumibisita yung Santo Papa dito, sabi ng mga engkantong ito, punta kayo sa Santo Papa para ma-bless kayo. No? Very religious yung mga mensahe, mga kapatid. At alam nyo ba, convinced itong pamilyang ito. Very devoted po sila sa instrumento. Wala namang masama doon, di ba? At isa pa noon, kapag anong gagawin pa nila, ito yung instruction niya na makapagaling sila sa mga kinulang, makapagaling sila sa mga binarang, makapagaling sila sa mga sinasapian ng masamang elemento gamit yung prayer na Latin na galing mismo sa pumapasok sa katawan ng kinakailangan nilang instrumento, mga kapatid. At yung instrumento ay nagabay sa kanilang buong buhay. No? So, sinasakyan nila yung liturhiya ng simbahan, sinasakyan nila yung sakramento ng simbahan,
pero yung highlight sa kanilang loyalty ay hindi talaga sa simbahan, kundi sa instrumento na pinapasukan ng dalawang engkanto. Ang pangalan ng mga engkantong ito ay si Lynn at si Vincent. Alam niyo mga kapatid, at dahil nag-aasawa na siya at nagkatrabaho na siya, na-focus na siya sa pamilya niya, nagkasakit siya. At 6 years po, nagkasakit siya. Walang lakas yung kanyang dalawang paa. Walang lakas talaga. Literal na walang lakas talaga, mga kapatid. So, ang nangyari, mga kapatid, pumupunta sila dito. At alam nyo ba, siya po na pumupunta dito, sinasapian, hindi yung mga engkanto na nagbigay sa kanila ng kapangyarihan sa pagaling, sa pag-cast out daw ng mga masamang elemento. Alam nyo, ito yung gigawin nila kapag may sample, binarang siya, kinulam itong pasyenteng ito, ikuman nila yung masamang espiritu, papasukin sa kanya, at kausapin. Bakit mo siya kine-curse, binabarang, magsasalita yung mga demonyo. So, hayrang itong engkanto na pumapasok sa kanilang instrumento. At alam niyo, na-amaze na siya dahil sa kapangyarihan na makapaglayas ng mga masamang elemento. Akala talaga niya galing sa Diyos. Alam niyo, sa kahuli-hulihan, nagkaharap tayo. So, 3 beses ko na siyang na-exercise. Unang beses, 100 demons ang pumasok sa kanyang katawan. No? At ngayon, pangatlong beses, pang-apat bukas, i-share ko sa inyo bukas yung update ko sa isang lalaki na nagkasakit. 6 years po na wala na pong lakas yung kanyang yung mga paa niya. At kung lalakad siya, hihinto siya at magpahinga. No? At tinanong ko naman yung misis niya, totoo ba yun? Yes, Father. Pero ngayon, ang lakas na niya. At itong mga demonyong ito, nagpakilala sa huling banda ng aming exorcism. Sino po ba kayo? Tumingin sa kanyang asawa, I am Vincent. Sino yun si Vincent? Anak po ng engkanto na pangalan si Lynn. Yun po ang pumapasok sa kanilang instrumento na sinusundan nila sa mataas na mga panahon. Mataas na mga taon. At ang nangyari mga kapatid, sunod, sino pa yung demonyo? Pangalan mo, unclean spirits, tell me your name. I am Lynn. No. At panghuli, yung high rank po, si Beelzebul. No? At alam nyo, tuwang-tuwa po yung lalaking ito dahil grabe po yung improvement ng kanyang karamdaman po. Amazing talaga ang Panginoon. Sabi ni Father Amor dito sa kanyang aklat, sabi niya, no? Anyhow, there have always been miracles. And there always will be. Each time a saint is nominated, there are miracles for the beatification and canonization. Think of Lourdes and Fatima. There will always be miracles in the church, but not because they are within reach of all the priests or the preacher, not for that. Why? Because one must rely on faith. I have never seen a miracle, but I believe. And you have never seen miracles, but you believe. I think that the Lord will never cease to provide miracles. So, yun po yung milagro na ginagawa ng ating Panginoon. Ngayon, I'm so inspired to this ministry, mga kapatid. Dahil nakikita sa mga mata ko at sa mga pasyente po yung kapangyarihan ni Kristo na buhay sa ating simbahan po. Okay? So, yan lang po. I-update ko po dahil bukas, last po yung exorcism ko sa kanya. Sa pasyente natin.
sa pasyente natin na lalaki, na yung mga engkanto pala na sumasapi sa kanilang instrumento ay sumasapi na din sa kanya. At sobrang tuwa po ng buong pamilya dahil magaan na po yung kanyang katawan at doble na po yung lakas ng kanyang mga paa. Grabe, no? At hindi po ang Panginoon po ay buhay na buhay po. To God be the glory, mga kapatid. No? At sana po ay na-inspire po kayo ngayon. No? Bukas din, isi-share ko po yung last exorcism ko po dahil i-recommend ko po sila sa pinakamalapit na deliverance team sa Cebu po. Okay? Dahil taga Cebu sila. At in-empower na din natin yung buong pamilya magsagawa ng prayer of deliverance. Okay? In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be the name. The kingdom come, the will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of the womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now at the hour of our death. Amen. Glory to the Father, to the Son, to the Holy Spirit, was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Magpasalamat ako sa inyong lahat, mga kapatid, at sa mga nakabayad na po tayo sa mga seminaryan this week po. At this coming March, April 26 po, dadayo po tayo sa Gindulman. Ang sports and evangelization natin sa Gindulman po. Tapos na po tayo dito sa ating parokya. So, pasalamat na lang ako sa mga star senders natin. Ang Diyos na po ang magsukli sa kabutihan ninyo. Si Marcelina Galyacorta, 200 stars. Si Janing, maminaw lang ang kabos, Father, kay BC ang linya. Regards din mo si Idol, Janing. 50 stars. At si Gladys, no? Stay healthy always. Ga-inflame imong one eye, pads. Inflame, mura na ko. Na ay bugas, no? Si Skyber Crystal, ay salamat po. 500 stars. Si Malak Gano, 200 stars. Salamat po. At si Gladys, 150 stars. So, fight Team Maria, tatak safety with a humble heart po. God bless. Magrosaryo bago matulog. And then continue to pray for us, to the CFD, to the evangelizers, to all the priests of the Diocese of Tacloban throughout the whole world, and sa ating mahal sa Papa. Ipagdasal din natin yung mga kandidato natin na mapuno sila ng pag-asa, mapuno sila ng pag-ibig, hindi po puot at pagdaot sa sagusa. So, fight Team Maria, tatak safety with a humble heart po. Good night.